So, makakusap po natin sa linya ng telepono, kaugnay pa rin ng Bilibid-19 at iba pang mga issue naman dyan sa New Bilibid Prisons, si Superintendent Richard Schwarzkopf ng NBP. Superintendent, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din sa iyo, Jiggy. Opo, dito po sa pangyayari, may abiso na ho ba ang DOJ kung itatransfer from NBI ito pong Bilibid-19? Papunta po sa NBP ulit? So far, wala pa tayong nakukuhan directive mula sa ating mahal na director. At the same time, dito sa ating mahal na Secretary of Justice, wala pa tayong direct instruction coming from them para ilipat yung 19 inmates from NBI to NBP facility. Apa, kung dito sa NBI, mahigpit na ho ito at kumbaga nakakalusot pa rin itong mga gadget na ito. Kumusta na ang sitwasyon sa NBP na dati rin ho nakuhaan? Anong mga pagbabago na ang nagawa po dyan sa NBP matapos po yung raid din na ginawa ni Secretary De Lima noong ito lang po at noong nakarang taon? Alam mo, Jiggy, marami tayo mga reforms na ginagawa rito sa NBP, particular dito sa Maximum Security Compound. In fact, dito sa Maximum Security Compound, ay compose mga about 9.5 hectares. So, i-divide natin to into 4 quadrants, to easily movement of prisoners. Kasi alam mo naman yung 9.5 hectares na yan, kung talaga hindi mo siya ika-quadrant o hindi mo siya iso-zoning, napakahirap kasi pwede silang pumunta from one place to another place na doon sa within the radius ng 9.5 hectares. But with the report na ginawa namin, hinati namin yan, tapos nagkaroon kami ng mga quadrant commander, meron na rin mga respective building keepers yan sa bawat isa, medyo namomonitor natin ang mga pasok ng mga kontrabando dyan. In fact, dito naman sa ating sa unit station na servicing unit natin, talagang medyo nagkikita tayo dyan. Only the immediate family ang ating inaalaw na pumasok. Nagkakaroon man ng consideration dito sa mga kamag-anakan o mga kaibigan, hanggang dito lang sila sa visiting area. At doon naman sa alam mo naman dito sa atin, manual ang pagsusuri ng mga kagamitan na pinapasok, At pinoproseso pa yan, yung pagbibili ng ating mga x-ray machine at scanner, na gagamitin natin sa darating na panahon dito sa Maximum Security Compound, ay nilimit natin ang pagdadala ng mga kagamitan ng ating mga dalaw. Nilimit natin yung sa 3 kilo na lang na pagpapasok nila. And at the same time, yung mga construction materials, pinagbawal na natin ipasok yung mga bilanggo, na mga nandito sa Maximum Security Compound. Talagang hinigpitan natin ang pagpapasok ng mga ganyang kagamitan at hindi na natin inaalaw na makapasok pa yung mga yan para sila makapagtayo uli ng mga tinatawag na natin mga special kubol, o para dun sa ating mga inmates na natin dito. At the same time, meron tayong siguro 15 days rotation ng ating mga guards, na hindi na natin dapat sila pwedeng magtagal sa kanilang mga assignment para ma-avoid din natin yung familiarization ng ating mga inmates dito. In fact, dito mismo sa kung nagawi ka na rito sa Muntinlupa o dito sa New Bilibid Prison City, kung makikita mo yung electronic gate namin sa may harap mismo dito ng flagpole namin, may fence na yan, may kita mo kung minsan magpapasyal ka rito, naka-enclose na talaga yung mula doon sa may supply namin na malapit dito sa may visiting area, sa may gate 4, hanggang dito, facing ka dito sa admin building, sa kanan, may gate na yan, naka-enclose na yan, para we'll see to it na lahat din ang pumapasok dito sa immediate vicinity ng Maximum Security Compound, yung area niya sa labas, ay namomonitor natin. At sinasara natin yung gate niyan mula alas 7 ng gabi, at the following morning, ng alas 6, ay binubuksan yan. At meron ding mga alternate yan na oras na nakasara yan na talagang hindi pwedeng pumasok kahit anong sasakyan, except doon sa mga buo vehicles natin na pwedeng payagan. Ayan yung mga ilang reforma na ginagawa natin dito. Sir, dito po sa Bilibid-19, tama ho ba meron pong parang kaiwalay na gusali na ginawa para sa kanila? Ano yan, Jiggy? Pakiulit.
Tama ho ba may parang kahiwalay na facility na ginawa para sa kanila kung sakaling ibabalik po sila dyan sa New Bilibid? Ito pong para dito sa Bilibid 19 na nakakulong po sa NBI. Dito, no, meron tayong nirehabilitate dito sa immediate vicinity rin ng maximum security compound na tinatawag natin Building 14, no? Yan ay under renovation siya ngayon na tinatapos ito at siguro maghihintay lang tayo ng kautusan na 1 or 2 months from now na matapos yan. Yan ay posibleng paglagyan ng ating mga inmates na mga high profile and high risk inmates natin. Opo, dahil nga po sa impluwensya at pera at kakayahan nitong mga high-profile inmates na ito, ano ang assurance ng pamunuan ng New Bilibid Prison na, kumbaga, yung dati nilang mga protector dyan sa loob, yung mga dati nilang mga tauhan, hindi rin ho makakagalaw kasi kahit well-secured yung facility, ang dami ho silang pera dami ho silang pang-operate ng kinakailangan nila. So, ano pong assurance na hindi rin sila gaano makakagalaw kung sakali ibalik sila dyan? Alam mo, Jiggy, no, sa pinapatupad nating panibagong mga patakaran dito at karandagang mga patakaran dito sa maximum security compound. In fact, sa katunayan, meron tayong mga newly graduate na mga custodial personnel natin. No? In the case na mabalik na nga dito sa amin yan, mga new faces o new breed ang ilalagay natin yan na parang hindi talaga sila makakilala pa ng mga inmates natin. But, one thing for sure, hindi na sila pwedeng magtagal dyan. Ang aming konseptong gagawin dyan, 15 days or siguro maximum na yung 1 month bago sila mapalitan. Kasi ang inaano talaga dito, nagkakaroon talaga ng intimate relationship Yun yung masakit na papel dito na naging kaibigan na rin talaga nila. Mas sinisiguro natin dito once na mabalik na sila rito doon sa isang area kung saan sila ilalagay, talagang sisiguruhin natin na hindi na mangyayari yung mga naganap na bagay noon. At dahil nga dito sa mga reforma na gagawin natin, dito pag inilagay sila rito, talaga definitely wala silang mga pera, wala silang mga ibang extra clothes, wala silang mga extra things na pwedeng dalhin sa loob, except yung provided lang ng Bureau of Correction. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon at antabayanan po natin ito pong mga pagbabago na inyo pong binabanggit si Prison Superintendent Richard Schwarzkopf ng New Bilibid Prisons. Maraming pong salamat. Maraming salamat din.